Sa isang tahimik na bayan, may isang lumang 7-Eleven na itinuturing na misteryoso ng mga taga roon. Ang kakaibang pangyayari ay nagsimula noong isang gabi ng tag-ulan. Ang kwento ay nagsimula sa isang naglakad na bata na nagngangalang Miguel. Isang gabi, pagkatapos ng isang masalimuot na araw sa paaralan, napadpad siya sa lumang 7-Eleven upang bumili ng kanyang paboritong ice cream. Subalit, sa pagpasok niya, agad siyang nakadama ng malamig na hangin na biglang dumapo sa kanya. Sa pag-iikot niya, napagtanto ni Miguel na walang ibang tao sa loob maliban sa kanya. Sa kabila ng kakaibang katahimikan, nagpatuloy siya sa pag-ikot upang mahanap ang kanyang inaasam na ice cream. Sa pagtahak niya sa madilim na sulok, bigla niyang napansin ang isang anino na tila isang matandang lalaki na nakatitig sa kanya mula sa malayo. Natakot si Miguel at nagtanong, "Sino ka?" Ngunit walang sumagot. Ang anino ay biglang nawala, at sa pagtutok ng kanyang mata, napagtanto ni Miguel na wala ng kahit anong anino na nandoon. Hindi siya natatakot na muli, nagpatuloy si Miguel sa paghahanap ng ice cream. Subalit, nang makuha na niya ito at magtungo sa counter upang bayaran, biglang nagbago ang lahat. Ang cashier, isang mukhang matandang babae, ay napansin ni Miguel na tila hindi totoo. Ang kanyang mga mata ay pula, at naglalabas ng malamig na hangin. Nagulat si Miguel at tinanong, ano ang nangyayari dito? Ngunit ang cashier ay tumawa ng malakas at biglang naglaho sa harap ng kanyang mga mata. Sa pagkakarating ng isang pulutong ng malamig na hangin, napagtanto ni Miguel na tila ba ang mga multo ng dating nagtatrabaho sa 7-Eleven ay naglapana sa paligid. Nag-iba ang kanyang mukha ng kulay at biglang nagtago sa isang tabi. Bigla siyang nalitaw sa kanyang nakita, nagmumula sa takot sa mga aninong sumusulpot. Nang tumapat siya sa isang pasilyo, nadatnan niya ang mga multo na nagkukumpulan sa isang sulok, nag-uusap ng hindi maunawaan. Pakiramdam ni Miguel, tila ba siya'y napunta sa ibang dimensyon. Nagpatuloy siya sa paglipat-lipat ng pasilyo, ngunit kahit saan siya pumunta, nararamdaman niya ang malamig na hangin at naririnig ang mga malamlam na tinig ng mga multo. Hanggang sa makarating siya sa isang malawak na silong na puno ng mga litrato ng mga dating empleyado ng 7-Eleven. Isang babaeng multo na may lungkot sa mga mata ang lumapit sa kanya. Hindi nagtagal, ipinaalam sa kanya ang misteryo ng lumang 7-Eleven. Ipinakita sa kanya ang mga larawan ng mga namayapang empleyado na hindi natanggap ang kanilang tamang pahinga sa buhay. Ipinagtapat sa kanya na sila ay tila nakagapos sa lumang 7-Eleven, naghihintay ng tulong upang mahanap ang kapayapaan. Natagpuan ni Miguel ang tapang sa kanyang puso na kahit natakot, nagpasya siyang tulungan ang mga kaluluwa na naiwan sa lugar na iyon. Sa tulong ng isang albularyo sa bayan, nagsagawa sila ng ritual upang buksan ang pinto patungo sa kabilang buhay para sa mga multo. Sa oras na ito, natunton na ni Miguel ang mga kaibigan ng mga multo at dinala sila sa liwanag. Napagtanto niya na ang malamig na hangin na nararamdaman ay siyang nagdadala sa mga kaluluwa patungo sa kanilang tahimik na pahingahan. Pagkatapos ng ritual, nawala ang malamig na hangin, at ang lumang 7-Eleven ay bumalik sa normal. Ang mga multo, kasama na ang babaeng multo na nakausap ni Miguel, ay nagpasalamat at nagpaalam. Mula noon, ang 7-Eleven ay naging isang lugar ng kapayapaan. Si Miguel ay nagbalik ng ilang beses upang alamin kung maayos pa ang mga kaluluwa na dumaan sa ritual. Sa huli, ang bayan ay nagkaroon ng bagong pagtingin sa lumang 7-Eleven, na ngayon ay kilala bilang isang lugar ng pag-alaala at pagpapahinga para sa mga nagdaang kawani ng tindahan.